Kamusta mga ka-DC? Maraming salamat sa inyo ha. Nababasa ko lahat ng mga comments nyo sa nagdaang upload natin. Salamat sa suporta nyo. Buti naman at nagustuhan nyo. Asahan yung patuloy ko pa rin kayong bibigyan ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Paki-like, comment, share at subscribe din ha. Malaking bagay yan para sa channel natin. Tama kayo, si Suneo nga yung sinampol ko sa nagdaang upload. At ngayon, siya naman ang iparirinig ko sa inyo. Paborito ko rin siya at special sa akin ang karakter ko na to. Siguradong marami sa inyong humahanga sa kanya dahil isa siyang mahusay na detective. O ayan ha, may clue na kayo. Ate Ran, Uncle Kugoro, ang bagal nyo naman. Bilisan na natin. O sige nga, i-comment nyo kung sino siya. Yung malaking version niya bago siya lumiit. Sa mga next upload ko naman isasample. Ngayon naman, simulan na natin ang kwento. Mahal, sigurado ka ba na ayos lang na dito tayo makitira? Parang nakakahiya kasi kay mama. Baka pwede naman tayo mangutang muna para may maupahan tayo pansamantala. Ano ka ba, mahal? Nandito na tayo, oh. Malayo-layo rin ang ibinyahe natin para ngayon ka pa magdalawang isip. Tsaka isa pa, si mama na mismo nag-alok na dito muna tayo. Pasensya na mahal ah. Ayoko lang kasi na baka makaabala pa tayo. Alam mo naman na ugali ko talagang wag mang abala ng kung sino. Alisin mo na yung pangamba sa isip mo, okay? Tignan mo nga yung kung gaano kalaki tong bahay nila. Siguradong mas pabor pa kay mama na dito muna tayo. Chance na rin to para mas makilala mo sila. Tara na, pasok na tayo, mahal. Nangingimiman, pinilit na lang sumunod ni Jessica sa asawa niya papasok sa malaking bahay dala ang kanyang maleta. Hindi naman nabago sa kanyang pagpunta sa bahay ng pamilya ng asawa niya. Talagang iba lang ang pagkakataon ngayon kaya hindi niya maiwasang mahiya. May sariling tinitirhan naman kasi sila ng asawa niyang si Kula sa probinsya. Ngunit dahil nalugi sila sa negosyong pinasukan, napilitan tuloy silang ibenta ang bahay. Hindi na siya nakaangal nang magpa siya itong lumuwas dahil maging siya, wala na ring pagpipilian. Ay nako, ang bunso ko. Akala ko hindi na kayo makakarating. Ano bang nangyari at ginabi na kayo? Magandang gabi po, Mama. Nasiraan kasi yung bus na sinasakyan namin, May. Natagalan bago kami nakahanap ulit ng malilipatang sasakyan. Nasaan nga pala si Papa at Kuya? Ayun, sabay kong pinabili ng uulamin natin ngayong gabi. Teka nga pala, Jessica. Namayat ka lalo, iha. Ano, Kulas? Pinapakain mo pa ba tong asawa mo? Si Mama naman, oh. Biro lang naman, anak. Halika rito, iha. Iahatid kita sa magiging kwarto nyo. Magpalit ka muna bago tayo maghapunan mamaya. Tahimik na sumunod si Jessica sa biyenan paakyat sa pangalawang palapag. Habang naiwan naman si Kulas na basta na lang sumalampak sa sofa sa sala. Hindi man lang siya nito tinulungan munang dalhin ang mga gamit nila, kaya siya na lang ang humila ng maleta na may kabigatan. Sa daan papunta ron, panay naman ang kwento ng ginang sa kanya. Dinaan ko lang sa biro yung kanina, Jessica. Pero seryoso ako sa sinabi ko, ha? Ngayong dito ka natitira, sisikapin nating magkaroon ng laman niyang buto-buto mo. Pangit kasi tignan sa babae kapag nasobrahan sa kapayatan. Dapat manatili tayong maganda para hindi mag-iba ang tingin ng asawa natin. Naintindihan mo ba ako, iha? Naiintindihan ko po. At nako, yung pagiging sobrang mahiyain mo, dapat baguhin mo na yan. Mag-iisang taon na kayo mag-asawa ni Kulas pero parang hindi pa tayo close. Kung hindi pa kayo nawalan ng bahay, hindi pa kayo mapapadpad dito. Pero wag mo sanang masamain, iha, ha? Kalungkot din ang nangyari sa inyo. Ayos lang po. Susubukan ko rin pong baguhin ang ugali ko. Salamat po pala sa pagtanggap sa amin ni Kulas. Kinagabihan, kumpleto ang pamilya sa hapag na nagsasalo sa hapunan. Panay naman ang pagsulyap ni Omar sa asawa ng kanyang kapatid na ikinailang naman ito. Sa halip nga lang na tumigil ang lalaki sa halatang pag-iwas ng babae, mas pinaigting niya pa yun lalo. Noon pa lang, pansin niya na ang ganda ni Jessica. Talagang mailap lang ito dati kaya hindi niya masyadong nakakahalubilo. Ngayong pansamantalang makikitira ang mga ito sa bahay nila,
Hindi niya tuloy mapigilang magalak. Kulas, anak, paano na nga palang trabaho mo niyan? Malayo ang biyahe kaya tiyak na mahihirapan ka. Matagal na ako nag-resign doon, ma. Simula nung nagnegosyo kami ni Jessica, umalis na ako sa trabaho. Kaya nga wala rin kaming ipon eh. Pero may mga kakilala naman akong nakontak dito sa atin. Yung mga kabatch ko dati, may mga bakante raw na posisyon kaya magbabaka sakali ako. Ay, mabuti yan at malapit lang sa atin. Ikaw, Jessica, balak mo rin ba mag-apply ng trabaho? Naikwento sa akin ni Kulas na hindi ka raw nakagraduate. Ano nang plano mo, iha? Wala pa po sa ngayon, Mama. Oh, good timing pala. Pwede kitang kunin sa shop ko, Jessica. Kakaalis lang din ang tao ko ron kaya bakante ngayon yung magbabantay sa shop ko kapag wala ako. Nagulat si Jessica sa agad na pag-alok ng trabaho ni Omar. Hindi ito ang una nilang pagkikita. Ngunit sa tuwing nagkakasama sila sa isang lugar dati tuwing may okasyon, ayaw niya na talaga sa paraan ng pagtingin nito sa kabuuan niya. Binabaliwala niya na lang yun dati bilang parte ng pakikisama. Katwiran niya na hindi naman yun madalas na nangyayari. Subalit ngayong nakatira sila sa iisang bahay, hindi niya magawang maging komportable sa presensya ng bayaw niya. Marespeto na sana niyang tatanggihan ang alok nito nang bigla na lang sumabat ang biyenan niyang si Marites. Ano ka ba naman, Omar? Ano bang alam ni Jessica sa pagmemekaniko? Mahihirapan lang siya dun sa shop mo, nako. Hindi ko naman siya pagtatrabahuin sa mga sasakyan doon, ma. Bali, siya lang yung magbabantay sa counter. Tagalista ng mga magpapaayos at magbibigay ng invoice. Kaya mo naman ng ganon, di ba, Jessica? Wala talaga akong alam sa ganun, kuya. Baka mapasama pa yung negosyo mo dahil sa akin. Salamat na lang po sa alok nyo. Willing naman akong tulungan kay ano ka ba? Sa ganda mong yan, kahit umupo ka lang dun at bumati sa customer, ayos na. Sure ako na makakahakot ka ng parokyano. Tiningnan ni Jessica ang asawa niya para kumpirmahin kung narinig ba nito ang mga salita ng kanyang kapatid. Ngunit sa halip na maalarma, tila walang pakialam si Kulas at tuloy lang sa pagkain. Ganon din ang tatay nila. Napailing-iling naman si Marites. Nang mapansin ni Omar ang biglang pagtahimik ni Jessica, mapaglarong tumawa ito at doon na umangat sa plato ang atensyon ni Kulas. Ay, na-offend ba kita, Jessica? Biro lang yun ah. Pero seryoso ako sa inaalok kong trabaho, okay? Uy, Kulas, tulungan mo naman akong kumbinsihin tong asawa mo. Ganyan talaga ugali ni Kuya, mahal. Pero maayos na amo yan. Income din yun. Saka matuturuan ka naman nila kapag pumasok ka na eh. Mas panatag pa kung dito ka lang din magtatrabaho. Alam kong safe ka. Oh, kita mo na? Naku, sayang din yung opportunity, Jessica. Kesa naman sa mabulo ka lang dito sa bahay. Pero, Kahit subukan mo lang muna, mahal. Isipin mo na lang ang laking tulong nun para makabawi tayo sa mga pinagkakautangan natin. Dulot ng sitwasyon nila at sa paghikayat na rin ni Kulas, wala nang nagawa si Jessica kung hindi ang tanggapin ang trabaho. Kaya sa sumunod na linggo, nangangapa siyang nagsimula sa pagiging tauhan sa shop ni Omar. Bukod sa bayaw niyang may-ari, may 3 mekaniko na siyang nag-aasikaso ng sasakyan ng mga kliyente. Habang si Omar naman ay bumibisita lang saglit at aalis din madalas. Pabor sa kanyang hindi nananatili roon ang lalaki. Binalaan din ito ang mga tao roon na huwag siyang subukang diskartehan dahil may asawa na siya. Ipinagpasalamat yun ni Jessica sa pag-iisip na bumabawi ito sa nakaraang hindi nito magandang biro. Jess, kapag may naganap sa akin, sabihin mo wala ako ha. Doon lang kami sa opisina ko. Kapag importanteng kliyente, sabihin mo na lang na bukas ko na sila babalikan. okay po, kuya. Pwede na rin ba akong mag-out maya-maya? May pinapabili kasi sa palengke si Mama. O sige, patayin mo na lang ang ilaw tsaka ipasara mo kay Tolitz yung gate kung wala namang customer. Nagmamadali si Omar papasok ng opisina kasama ang babaeng nakakapit sa braso niya. Sa pagdala nito ng kasintahan sa shop, doon mas napanatag si Jessica na hindi na mauulit ang nakakaasiwang tagpo nila nung nakaraan.
Matutuwa na sana siya sa kaalamang yun nang mapansin naman niya ang pagsipol ng isang tauhan nilang si Tolits na pinapanood ang pagpasok ng dalawang tao sa opisina ng bayaw niya. Nagtataka niyang tiningnan nito na ikinailing naman ng nakatatandang tauhan. May bago na namang chick si bossing ah. Delikado yan kapag palihim na niyang dinala sa shop. Mukhang kailangan mo nang ihanda ang sarili mo sa pwedeng sumugod dito sa mga susunod na araw, Neng. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Wala naman po yatang masama kung bisitahin si Kuya Omar ng girlfriend niya. Ay nako, totoo nga baguhan ka rito, Neng. Ayoko magbahagi ng chismis ha. Kaya abangan mo na lang ang susunod na mangyayari. Pero bisuhan na kita ha. Ihanda mo na ang sarili mo. Nakumpirma niya ang sinabi ni Tolits nang sa sumunod na araw ay may ibang babaeng dala si Omar sa shop. Iba yun sa kasama nito kahapon at base sa pagkakayapos nito sa lalaki ay hinala niyang hindi ito isa sa mga kliyente nila. Kumindat lang ito sa direksyon niya nang makita ang kanyang pagtataka at gaya kahapon, dumiretso ang dalawa sa opisina. Pilit na hindi pinansin yun ni Jessica kahit na eskandalo na siya sa nangyayari. Magpapatuloy na sana siya sa trabaho ng kinahapunan ay may galit na babaeng sumugod sa kanya. Ito ba ang haliparot na lumalandi sa jowa ko? Hawakan niyo tong gamit ko at masasampulan ko to. Teka, miss. Ano bang problema? Ay, huwag ka na mag-astang inosente dyan, babae ka ha. Napakatapang mo dahil dito kanya tinatago. Ngayong nandito na ako, malalaman mong mali ang kinalaban mo. Hindi ko talaga alam ang sinasabi mo, miss. Please lang, kung may problema, baka pwede nating klaruhin muna. Paano kita kakalabanin hindi nga kita kilala. Talagang may problema tayo dahil kinakalantari mo si Omar. Akala nyo hindi makakarating sa akin na lagi kanyang kasama tapos doon ka pa nakikitira sa bahay nila? Ngayon lang kita nakita dito. 1 taon na kami magjowa. Kaya pala ayaw niya ako ipakilala sa pamilya niya dahil sa yung malandi ka? Anong kapalit ng pagtira mo ron ha? Katawan mong parang patpat? Ano? Grabe ka naman makapagsalita, miss. Kung ayaw niyo madaan sa maayos na usapan, ire-report ko na lang kayo. Ang cheap ng dating nitong pagsugod mo, mali-mali ka naman ang hinala. Cheap pala ha? Bago pa man maayos na mahawakan ni Jessica ang telepono, agad na siyang kinaladkad ni Chloe habang higit-higit ang kanyang buhok. Dumaing siya at panay-tanggi sa mga buwelta na hindi nito pinakinggan. Subalit bingi si Chloe sa paliwanag. Nang makabawi siya, dinipensahan niya ang sarili at tinulak niya ito palayo. Pagkakita naman doon ng kasamahan ng babae, doon na siya pinagtulungang saktan. Akma siyang tatanggalan ng damit ni Chloe para ipahiya ng malakas ang boses na umawat si Omar. Chloe! Ano ba? Bitiwan mo nga siya! Tumigil na kayo! Ngayon nagpakita ka kasi nahuli ko na yung babae mo. Pero kapag kailangan kita, hindi kita mahagilap. Kulang pa yung ginawa ko sa kabit mo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Pati ibang tao dinadamay mo sa pagiging praning mo. Ayos ka lang ba, Jessica? Pasensya ka na ha. Huwag mo kong hahawakan. Kung ano man tong gusot nyo, huwag nyo na akong isali. Jessica! Teka! Siya pa talagang inaalala mo? Huwag mong sabihin na susundan mo pa yon. Paano naman ako, Omar? Doon na napuno si Omar at inilahad sa isa sa mga babae niyang si Chloe ang katotohanan. Tila napipiman ito sa revelasyon na hipag niya si Jessica at wala silang relasyon. Hindi pa rin natupok ang hinanakit ni Chloe sa lalaki. Pilit niya itong hinihinga ng paliwanag sa mga nakaraang panlalamig nito sa kanya. Ngunit pangungonsensya lang ang sagot ni Omar. Dahan-dahan namang nagsialisa ng mga kaibigang sinama ni Chloe dahil mula sa mga ito ang maling impormasyon. Kaya hindi tayo lagi nagkakasundo dahil sa ugali mong yan, Chloe. Ang bilis mo kong pagdudahan tapos mas may tiwala ka pa sa mga kaibigan mo. Kita mo na ang nangyari. Kung ganyan naman ang tingin mo sa akin, mabuti pang tapusin na lang natin to. Tapusin agad? Oras mo lang naman ang hinihingi ko, Omar. Aminado naman ako nagkamali ako na nagpadalos-dalos ako sumugod dito. Pero masisisi mo ba ako? 1 taon na tayo pero hindi mo pa ako formal na napapakilala sa mga magulang mo. Hindi ko tuloy maramdaman na secured ako sa relasyon natin. Mahalang kita kaya ako nagkakaganito. Alam ko yun. Alam ko rin may kakulangan ako, babe.
Sorry sa hindi ko pagpaparamdam no nakaraan. Pwede pa ba akong bumawi? Ayoko rin na magkahiwalay tayo dahil lang dito. Bukas na bukas din, sige. Ipapakilala na kita kina mama. Sige na nga. Pero kailangan ko muna mag-sorry sa hipag mo. Mukhang naging OA talaga ako kanina. Napanatag si Omar dahil gaya ng dati, nautunan naman niya si Chloe sa hindi mabilang na pagkakataon. Sa dinami-rami na niyang babae, ito lang ang nag-aatubili siyang galitin. May kakaiba kasi sa babae na hindi niya matukoy. Pakiramdam ni Omar, ang pananakit nito ngayon ay pasilip pa lang sa kaya nitong gawin. Pagka-uwi naman niya pagkatapos ihatid si Chloe, naabutan niyang tahimik na umiiyak si Jessica sa sala nila. Gulo pa rin ang buhok nito at may iilang galos na natamo. Nandoon din si Marites na sinusubukang damayan ng manugang kahit nataliwas ang asim ng mukha nito na tinitingnan si Jessica. Nang makita siya nito, inasahan na niyang sesermonan siya. At nakarating na rin sa wakas ang napakagaling kong anak. Omar, ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit umuwi na lang dito sa bahay si Jessica na umiiyak. Kanina ko pa tinatanong pero hindi ko makausap ng maayos. May sumugod kasi sa shop, ma. Saktong si Jessica nagbabantay kaya napagkamalan siya ni Chloe na babae ko. Praning kasi lagi yun eh. Ay naku naman talaga. Hindi ko na itatanong kung sino na namang Chloe na yan. Pero paanong umabot sa ganito? Paano naman kayo nagpang-abot nun, iha? Hindi mo ba agad itinanggi? Hinayaan mo pang saktan ka. Hindi rin po kasi sila nakikinig. Pinagtulungan nila ako ron bago pa ako makapagpaliwanag. Ano pong laban ko sa 3 tao? Wala naman akong ginagawang masama, Mama. Pasensya ka na talaga, Jessica. Hihingi rin ng tawad si Chloe sa'yo. Alam kong ako may pananagutan sa nangyayari. Sorry talaga. Ay siya, hayaan na natin at gamutin mo na ron ang sugat mo, iha. Ikaw naman kasi, sa mga ganong pangyayari, dapat mas matibay ka sa nakakaharap mo. Kung ako yon, kahit 5 tao pa kaya kong pantayan na mag-isa. Nakakahiya kapag may nakakita sa'yo na inaapi ka lang. Respetado ang pamilya namin sa lugar na to, Jessica. Ayokong may kumalat na balita na basta kang tinalo ng kung sino. Sa halip na pagkalinga o simpatsya, panguhusga lang ang natamo ni Jessica mula sa biyenan. Maging si Omar ay hindi niya sigurado kung talagang totoo ang paghingi ng tawad. Noong nakaraan, hinayaan niya lang si Omar sa nakagawian nito kahit na mali sa paningin niya dahil wala naman siyang pakialam. Subalit ngayon, hindi niya natiyak kung kaya niya pang tiisin at madamay sa pagiging babaero ng kanyang bayaw. Hi, te. Nandyan ka pala. Ano ba naman yan? Nagulat ako. Chloe, anong ginagawa mo rito? Ayoko na ng gulo, ha? Hindi dapat akong sinusugod mo. Hindi, te. Nandito ako para humingi ng tawad. Sorry talaga sa nagawa ko kahapon, ha? Medyo nadala lang ako ng damdamin ko, kaya sarado na ang utak ko noon. Ito nga pala, may dala akong ointment para madaling gumaling yung sugat mo. Kalimutan na lang natin yung nangyari, Chloe. Hindi kita masisisi sa reaksyon mo kasi babae din naman ako. Pero sana sa susunod, linawin mo muna bago ka manakit. Oo, pangako. Sa susunod aayusin ko na ang kilos ko, te. Dala na lang din siguro talaga ng pagka-insecure kaya nagawa ko yon. Buti na nga lang sa wakas, ipinakilala na ako ni Omar kay Tita Marites. Kung nung una pa lang nalaman ko na kung sino ka, hindi na sana aabot sa ganito. Hay, pasensya na ulit ha. Naging totoo si Omar sa pangako niya kay Chloe. Kinabukasan nga, dinala niya na ito sa bahay nila. Maayos namang bumati si Marites sa bisita kahit na panandalian yon at agad itong nagpaalam umalis. Pagkatapos ituro kung nasaan si Jessica, pinanood niya na lang mula sa malayo ang dalawa habang humihingi ng paumanhin si Chloe sa kanyang hipag. Kagabi pa raw ito binabagabag ng konsensya, kaya bilang pabor na rin kay Omar para hindi siya lalong pagdudahan, sumang-ayon siya sa balak ni Chloe na makipagbati. Pinakilala ka na niya kay Mama? Ibig sabihin ba nito,
Nagkabalikan kayo? Oo naman. Medyo nagilty rin nga ako nung nagalit ako kay Omar kaagad. Parte na rin siguro ng relasyon na magkakalabuan ng ganon. Kaya simula ngayon, mas magtitiwala na ako sa kanya. Ah, pero alam mo, meron... Uy babe, tapos na ba kayo mag-usap? Gutom na ako eh. Kumain na tayo. Sumabay ka na rin sa amin, Jessica. Ikaw talaga? Namiss mo na naman ako agad. Halika na nga. Buti na lang at naagapan ni Omar ang sasabihin pa sana ni Jessica. Nang makita niya kasi na lumalalim ang pag-uusap ng dalawang babae, sa takot na baka ibahagi ng hipag niya ang iba pang nalalaman, dali-dali niya itong pinigilan. Sa sumunod na mga araw, bumalik sa normal na daloy ang trabaho ni Jessica. Simula noong magpakilala sa pamilya si Chloe, halos araw-araw na itong naglalagi sa bahay nila. Akala ni Jessica, tumigil na sa masamang gawain si Omar. Ngunit ipinagtaka niya na lang isang araw nang madatnang si Tolits lang ang bantay. Narinig niya kasi ang paalam ng bayaw niya kay Chloe kanina na didiretso ito sa shop. Nasaan po si Kuya Omar? Kaalis lang po ba? Ako pa lang ang tao rito mula kanina, Neng. Hindi pa napapadpad dito si Bossing. Bakit? Hindi mo ba kasabay? Hindi po eh. Akala ko mauuna na rito kasi may maagang delivery daw ngayon. Ay, hindi ba kadi-deliver lang sa atin kahapon? Nagbibili naman yun na maaga sa amin para makatulong sa pagbubuhat na. Wala naman siyang nasabi, Neng. Pagkalipas ng ilang oras, doon lang dumating si Omar sa shop. Babatiin na sana niya ito nang makita niyang may kaakbayan itong babae. Nanlaki ang mata niya nang sa harap niya mismo, ipinakita ni Omar kung paano nito halikan ng kasama. Kita ni Jessica na napailing-iling na lang ang iba niyang kasamahan sa natunghaya na eksena. Nang dumiretso ang magkalaguyo sa opisina ni Omar, bumalik na rin sa trabaho ang lahat na parang walang nakita. Doon naisip ni Jessica na talagang normal ang ganun dito. Hindi niya maiwasang maawa kay Chloe na walang alam sa patuloy na pagtataksil ni Omar. Napalapit na silang dalawa, kaya ngayon problemado siya kung magsusumbong siya o mananahimik para hindi gumawa ng gulo. Mahal, kumusta sa trabaho? Hindi ka ba nahihirapan mag-adjust? Ayos lang naman, mahal. Medyo nakakapanibago pero hindi na masama. Pero sigurado ako, namimiss mo na yung dati mong work. Balita ko may hiring sa dati mong pinagtatrabahuhan na. Paano kaya kung bumalik na lang tayo ron? May ipon na ako kahit konti. Pwedeng mangupahan tayo pansamantala, mahal. Magandang balita yan. Pero nakakabigla ka naman, mahal. Kakasimula ako pa lang sa bago kong trabaho eh. Wala pa nga akong isang buwan dun eh. Hindi naman yata pwedeng umalis ako agad. May problema ba? Hindi mo na ba gusto rito? Ano kasi, Nagdadalawang isip si Jessica kung isusumbong niya ba sa asawa ang sitwasyon niya. Ayaw niya sanang makialam sa buhay ng bayaw. Ngunit sa tuwing nakikita niya kung gaano kasaya si Chloe sa tuwing pinagsisilbihan nito si Omar, hindi niya mapigilang makonsensya. Wala itong kaalam-alam na niloloko siya ng lalaking labis niyang pinagkakatiwalaan. Sa isiping baka maintindihan ni Kulas ang nangyayari at baka may maitulong ito, agad niyang inilahad sa asawa ang bumabagabag sa kanyang isip. yun na nga, mahal. Ayos naman ang buhay natin dito. Pero para din akong naiipit sa pagitan ni Chloe at Omar. Ayokong sumali sa gulo nila pero kung ako ang nasa posisyon ni Chloe, gusto ko ring malaman kung niloloko na ba ako. Unfair sa kanya yon. Mas maigi sigurong hayaan mo na lang sila, mahal. Matanda na mga ngayon kaya kung may problema man sila, sila rin ang dapat mag-ayos. Pero masakit yun sa side ni Chloe. Hindi ko yata kayang patagalin na hindi nasasabi sa kanya. Pwede bang ikaw na lang ang sumaway sa kuya mo, mahal? Ayoko nga makisali ka tapos ako pa ang utusan mo makialam. Kung ano mang pinasok ni kuya, labas na tayong dalawa ron. Kasalanan na ni Chloe kung pumatol siya sa lalaking hindi makontento sa isa. Tandaan mong nakikitira lang tayo rito, mahal.
Once na tayo mismo ang magsisimula ng gulo, mahihirapan na tayo makabangon. Swerte na nga tayong libre tayong pinapatira dito eh. Kaya, huwag mo sirain to, okay? Natahimik si Jessica sa sagot ni Kulas sa hiningi niyang pabor. Kahit noong maging siya ay nadamay dulot ng pagiging babaero ni Omar, tumulong lang ito sa paggamot sa kanya. Subalit bukod doon, wala itong sinabi ukol sa kapatid. Ang labas lang tuloy kay Jessica, kinakampihan ni Kulas si Omar kahit na mali naman ang ginagawa nito. Ayaw niyang pati silang mag-asawa ay mag-away dahil dito. Kaya ang sumunod na nilapitan ni Jessica ay ang kanyang biyenan. Saktong nag-aayos si Marites ng mga alahas sa sala ng datnan niya. At pagkakita pa lang sa kanya, iba na ang timpla ng mukha nito. Oh, bakit parang tuod ka na naman dyan sa gilid, iha? Kung may kailangan ka, sabihin mo na at marami pa akong aayusin dito. May sasabihin lang sana ako tungkol kay Omar. Oh, ano na naman problema sa anak ko? May nanabunot na naman ba sa'yo? Wala naman po. Pero dahil na rin dun sa nangyari kaya gusto ko kayong makausap. Hindi naman po sa panghihimasok. Pero kasi mukhang napapadalas na dito si Chloe at seryoso na talaga siya kay Omar. Oh, may problema ba kay Chloe? O sige, palalayasin ko para wala ka ng reklamo. Ay, hindi po sa ganun, ma. Boto naman po ako sa kanya at malapit naman kami ni Chloe. Ang problema lang po, kahit nagkaayos na yung dalawa at napakilala na siya sa inyo, nakikita ko pa rin pong may dinadalang ibang babae si Omar sa shop. Marami po yun at iba-iba palagi. Naawa na po kasi ako kay Chloe. Baka pwede niya naman pong pagsabihan ng panganay niyo. Nakita ni Jessica ang pagtaas ng kilay ni Marites sa sinabi niya at bagak pa itong natawa. Tila hindi ito makapaniwala na prank kanyang inilahad ang saloobin sa biyenan. Alam ni Jessica na sa pagdulog niya sa ginang, magmumukha siyang pakialamera. Subalit kung ikagagaan naman yon ng konsensya niya, handa siyang pagtawanan nito. Ay nako, iha. Hindi ko talaga alam kung anong tumatakbo minsan sa isip mo. Kakaloka. Yang mga bagay na sinasabi mo, normal talaga yan sa relasyon. Ups and downs, kumbaga. Ina lang ako ni Omar at Kulas. Pero ang mga desisyon nila, hindi ko na kontrolado. Ano ngayon kung nangangaliwa yung isa? Hindi na siya bata para pagsabihan ko pa. Hayaan niyo na lang po bang ganon? Babae rin po ako, tita. Alam niyo naman po siguro kung gaano kasakit ang lokohin. Oo, babae rin ako. Pero mas matanda ako sa'yo. Kaya alam ko na kung paano tumakbo ang mga bagay-bagay. Ganyan talaga ang mga lalaki kahit anong gawin natin, Jessica. Maswerte ka na lang dahil pinatulan ka ni Kulas kahit maraming nagkakandara pa sa kanya. Ang dapat na lang gawin mo, intindihin ang sarili mong relasyon. Ano na bang balita sa inyo, Nicolas? Ilang taon na kayo, wala pa kayong anak. Doon ka na lang mag-focus. At isa pa, pwede ba, tigilan mo na ang kababantay sa mga kilos ni Omar. Kahit nabayaw mo yon, siya pa rin ang nagpapasahod sa'yo. Bukas kanyang tinanggap kahit kulang ka sa pinag-aralan. Matuto ka naman sanang tumanaw ng utang na loob, iha. Tila may bumao na patalim sa dibdib ni Jessica nang matapos ang mahabang litanya ni Marites. Matagal na niyang tanggap na minsay masakit magsalita ang kanyang biyenan. Hindi niya nga lang inasahan na maging ang parte tungkol sa kakulangan niya ng kakayahan na magkaanak, pupuntiryahin ito. Pagkatapos ng tagpong yon, tumigil na si Jessica na sumubok pang makatulong. Hinayaan niyang lumipas ang ilang buwan na wala siyang ginagawa kahit na labas-masok ang kung sinong babae sa shop ng kanyang bayaw. May nakakubling mapait na damdamin tuloy sa kanya sa tuwing pinakikitunguhan niya si Chloe. Lalo na ngayong nakatira na ito sa bahay nila, subalit hanggang ngayon, wala itong alam sa nangyayari. Babe, sure ka bang uubusin mo lahat ng pagkain na yan? Lolobo ka niyan sa pinaggagawa mo.
Tinatawag mo ba akong mataba? Sa'yo nang galing yan ha. Siguro naman nakikita mong hindi na bagay sa'yo ang mga dati mong damit. Para ka ng suman kung tignan eh. Ang sagwa na, sa totoo lang. Eddie, bibili ako ng bago. Mahirap ba yon? Anong bibili ka ng bago? Gagastos ka pa talaga. Ang dapat na gawin mo, magdahan-dahan ka sa pagkain tapos kumilos ka naman dito sa bahay. Gayahin mo si Jessica na laging tumutulong dito. Kita mo ang katawan. Kahit ilang taon na sila Nicolas, hindi niya pa rin napapabayaan ang sarili niya. Ang sakit mo naman magsalita. Hindi mo na ba ako mahal para utusan mo akong baguhin ang sarili ko? Dati naman halos pilitin mo na akong saluhan ka sa pagkain. Nagagalit ka pa dati kapag nalilipasan ako. Ang sama mo. Ewan ko sa'yo. Konting salita lang, umiiyak ka na agad. Diyan ka na nga! Pagkaalis ni Omar, tuloy pa rin sa pag-iyak si Chloe sa kusina. Doon naman siya nadatna ni Jessica na papunta na sana sa trabaho. Hindi niya na lang sana ito papansinin ngunit sa klase ng iyak ng babae, mali naman kung tatalikuran niya na lang ito ng basta. Chloe, anong problema? Nag-away na naman ba kayo? Tapatin mo nga ako. Mataba na ba talaga ako? Pangit na ba akong tignan? Ha? Hindi naman. Medyo nagkalaman ka pero bagay naman sa'yo. Sinabihan ka bang mataba ng lalaking yon? Hindi niya naman siguro sinasadya. Talaga nag-iinarte lang siguro ako. Napuno na. Kasi 'di ba? Abala kayo ngayon sa shop. Ayokong dumagdag sa problema ni Omar pero ewan ko ba? Parang hindi ko nakilala ang sarili ko kapag kaharap siya. Nagiging moody ako nitong nakaraan. Nawala ng imik si Jessica. Ang tinutukoy nitong pinagkakaabalahan ni Omar, malayo sa totoo nitong ibig sabihin. Kaya bago pa man siya madulas at may masabi na kanyang pagsisisihan, nagpaalam na siya kay Chloe. Pagkadating naman sa shop, agad siyang inutusan ni Omar na magbantay dahil may panibago na naman itong kasama. Kapag tumawag pala si Chloe tapos hinanap ako, sabihin mo na lang na may nilakad ako ha. Sige po, kuya. Maasahan ka talaga. Nga pala, pakisabi na rin na try niyang mag-exercise habang hinihintay ako pa uwi. Turuan mo siya ng tips mo, Jess. Katulad mo kasi yung mga tipo ko eh. Ayoko sa mataba. O sige na, doon muna ako ha. Sinundan pa ni Omar ang mga salitang yun ng nakakadiring kindat. Kuyomang kamay namang tumangulang si Jessica hanggang sa makaalis na ito sa harap niya. Pilit niyang tinitiis ang pakikitungo nito sa isiping kailangan niyang mas makaipon para mapabilis ang pag-alis nilang mag-asawa. Kung katumbas ng pagiging malaya niya sa poder ng pamilya Nicolas ang pagsasakripisyo, gagawin niya kahit labag sa kalooban niya. Ganun pa man, hiling niya lang na sana hindi nga tumawag ang kaibigan para hindi na niya kailangang magsinungaling pa rito. Kaya lang, sa hapong yon, tila sinubok siya ng tadhana ng mismong si Chloe ang napadpad sa shop. Uy, te, hapong-hapon na. Mag-isa ka lang dito? Chloe, naparito ka. Akala ko nagpapasama si mama mag-shopping sa'yo. Imbierna ako ron, te. Nakabihis na ako't lahat pero nung makita niya yung outfit ko, bigla ba namang may importanteng lakad pala? Halata naman na hinuhusgan niya ako. Kaloka siya. Nga pala, nasan si Omar? Hindi kasi siya sumasagot sa tawag ko eh. Sa kanya na lang ako magpapalibre. May sasabihin din kasi akong good news. Naabisuhan man siya ng bayaw niya sa pwede niyang gawin kapag may ganitong eksena. Nag-alangan pa rin bigla si Jessica kung pagtatakpan nga niya si Omar o hindi. Baka sa mukha ni Chloe ang paghahanap sa lalaki at dumako ang mga mata nito sa nakasarang pinto sa opisina. Tumagal ang tingin niya ron kaya pinagpawisan si Jessica. Nag-isip siya ng maaaring palusot ngunit ang nanariwa lang sa kanya kung paano siya tratuhin ni Omar. Tila may nag-udyok sa kanyang lumihi sa utos ng tinuturing niyang amo ng oras na yun. Sabihin mong mali ang kutob ko, Jessica. Sabihin mo na wala lang itong nararamdaman kong bigat kapag nakatingin ako sa pintong yan. Chloe, pambihira. Ang bobo ko. Talagang pinaniwala akong sarili kong magbabago na siya.
na ako may kasalanan kung bakit may pagdududa sa isip ko. Hindi pa rin pala talaga siya seryoso sa akin. Hayop siya! Teka, Chloe, kumalma ka muna. Huwag mong ulitin yung ginawa mo noong nakaraan. Alam nating pareho na walang magandang maidudulot kapag inuna mo ang galit mo. Kung may kailangan ka mang saktan, si Omar yon. Siyang mas may kasalanan sa'yo. Huwag ka mag-alala, te. Hindi na ako desperada para makipag-away para sa lalaking yon. Wala na akong balak pang magpautos sa kanya. Last na lang to ngayon. Nagdadalawang isip man si Jessica kung aawatin ng kaibigan. Sa huli, hinayaan niya itong maglakad patungo sa opisina ni Omar. Nakasunod lang siya rito nang malakas nitong kinalampag ang pinto. Pinanood niya kung paano bumalandra ang gulat sa mukha ni Omar nang pagbuksan si Chloe. Sa halip nga lang na subukang magpaliwanag, sinenyasan na lang ng bayaw niya ang babaeng kasama sa loob habang nagmamadali itong ayusin ang sarili. Humarang pa si Omar nang papalabas na ito na animoy anumang oras susugod si Chloe. Salungat naman ang nangyari at pagak na tumawa lang ito habang malamig ang matang itinutok ang atensyon niya sa lalaki. So, ito palang trabaho na pinagkakaabalahan mo? Napagod ka ba, ha, Omar? Huwag kang gumawa ng gulo dito, Chloe. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Wala akong balak mag-eskandalo para sa'yo. Kung pinahiya ko man ang sarili ko dati dahil nagbulag-bulagan ako dahil sa panguuto mo, iba na ngayon. Kailangan lang pala kitang makasama sa isang bubong para makilala ko kung gaano ka katarantado. Huwag kang umasta na para kang biktima rito, Chloe. Alam mo sa sarili mo nagkukulang ka kaya ako nagawa yun. Kung hindi mo lang sana pinababayaan ang sarili mo magmukhang baboy, di sana hindi ako maghahanap ng ibang babae. Hindi lang ako ang dapat sisihin. Lalaki lang ako na may pangangailangan. Pambihirang pag-iisip yan. Pangtanga! Alam mo kung anong pinakakailangan mo, Omar? Hindi babae. Ito dapat! Napatakip ng bibig si Jessica ng malakas na suntukin ni Chloe si Omar sa sikmura. Napaluhod naman ang lalaki sabay daing habang naglakad naman paalis si Chloe na agad niyang sinundan. Pilit man itong tatagan ng sarili ngunit nang palabas na sila, doon nagsipatakan ng luha ng kaibigan. Walang nagawa si Jessica kung hindi yakapin na lang ito para magpabatid ng simpatsya. Hindi ko natatanungin kung ayos ka ba kasi alam ko naman kung gaano kasahol ang pangyayari. Pero Chloe, ano nang susunod na plano mo? Sure ako na kapag bumalik ka pa sa bahay nila, ikaw pa ang magmumukhang masama sa mata ni Mama. Kung may kakayahan lang sana ako na tulungan ka. Ano ka ba? Ayos lang ako. Magandang bagay din na ngayon na nagpahuli na sa akin ang lalaking yon. Hindi ko maatim na minsan kung pinangarap na bumuo ng pamilya kasama siya. Hindi siya karapat dapat maging asawa o padre de pamilya. Saan ang punta mo ngayon? May malalapitan ka ba? Magiging okay lang ako, te. Marami naman ako magagawa at may ipon din naman ako. Siguro babalik muna ako sa probinsya para makahinga pansamantala. Basta mag-iingat ka dun, ha? Mamimiss kita. Mag-iingat ka rin dito, te. Teka, tama na nga muna ang drama. Tulungan mo na lang muna ako mag-impake bago pa makauwi yung Reyna sa bahay. Wala na akong balak tumagal doon ng isa pang araw. Diyos ko, kailangan ko na makaalis ngayon. Nagtulungan ng dalawa sa pag-aayos ng gamit ni Chloe. Nang oras na para umalis ito, may iniwan itong papel na naglalaman ng numero at address sa probinsyang kanyang pupuntahan. Mabigat ang damdamin na tinanggap yun ni Jessica, na may kasamang munting ginhawa dahil naligtas ang kaibigan niya sa matagal pang pagtitiis sa piling ni Omar. Huwag kang mahihiyang tumawag o pumunta sa akin, te, ha? Huwag ka mahihiyang tumawag o pumunta sa akin, te, ha? Naging kaibigan din kita sa ilang buwan na nandito ko kahit na nagsimula tayo sa hindi maganda. Salamat talaga, Jessica, sa pagtanggap sa akin. Walang anuman, Chloe. Nagpapasalamat din ako na nakilala kita. Balitaan mo ko kung anong ganap sa'yo, ha? Alam mo naman ang number ko. Oo naman. Kapag hindi mo na matiis dito at ginawang ka ng mali ng kahit sino sa kanila, lapitan mo ko kaagad, ha? Kahit anong gantiyan, gagawa natin ang paraan. Nagpatuloy ang mga araw nila na parang walang nangyari.
Hindi hinanap ni Omar si Chloe nang makauwi siya at nadatnang wala na ito. Sina Marites naman, isang beses lang nagtaka kung bakit hindi na sa kanila sumasabay si Chloe. At nang sabihin niyang umalis na ito, hindi na siya kinwestiyon pa. Ngayong wala ng kaibigan niya, pansin niyang para lang nawala ng tinik sa lalamunan si Omar. Mas naging lantaran ang pagdadala nito ng babae sa shop. Hindi na yun pinagtuunan ng pansin ni Jessica. Yun nga lang, maging siya, hindi nakakaligtas sa nakakabwisit na ugali ni Omar. Gusto ko talaga kapag nagsusuot ka ng sleeveless, Jess. Masalata ang pagiging slim mo eh. Naku, kung hindi ka lang talaga asawa ng kapatid ko eh. Ha? Ano bang sinasabi mo, kuya? Nakakabastos ka naman yata. Oo, chill lang. Ikaw na nga itong pinupuri ko eh. Ewan ko talaga sa inyo mga babae. Napaka-sensitive nyo. Boss, hinahanap ka ng kliyente sa labas. Nagpasalamat si Jessica nang hindi direktang iligtas siya sa nakakaasiwang tagpo na yun ni Tolitz. Kung dati, pahapyaw lang siya kung tratuhin ng gano'n ni Omar. Ngayon, tumatapang na ito. Nawala naman siya ng gana sa trabaho pagkatapos ng tagpong yon. Kaya hanggang sa makauwi, busangot ang mukha niya. Oh, bakit parang kanina ka pa mukhang nayayamot, mahal? Yung kuya mo, mahal. Pwede bang pagsabihan mo naman sa ugali niya? Hey, tungkol na naman ba to sa pagiging babaero niya? Di ba nasabihan na kitang hayaan mo na? Hindi na to tungkol dun. Wala na akong pake kung ano mang gawin niya sa buhay niya. Ang ayoko lang, pati ako binabastos niya na. Kanina tahimik lang ako nagtatrabaho, tapos sinabihan ba naman ako ng nakakabastos? Ano? Sa reaksyong yon ng asawa niya, gumaan ang loob ni Jessica. Sa isip niya, kahit gaano kasahol si Omar ay matino naman si Kulas. Sa pag-aakala niyang kakampiyan siya nito, doon sinumbong ni Jessica ang buong pangyayari. Kaya nga lang, mula sa pagkagulo ng ekspresyon, napakamot ito ng ulo pagkatapos niyang magkwento. Di ba nakakainis, mahal? Naku, kung hindi mo lang yun kapatid, baka nasipa ako na siya. Ano ba kasing suot mo kanina? Ha? Eh di yung suot ko, yung naka-sleeveless tuwing mainit. Sobrang sakit ng sikat ng araw kanina kaya yun ang sinuot ko. Ay, kaya naman pala nasabihan ka ni kuya ng ganun eh. Hindi mo siya masisisi kung ganun ka manamit. Akala ko naman kung ano na. Alam mo, minsan nagiging OA ka na, mahal. Anong sabi mo, Kulas? Ako pang sinisisi mo sa nangyari? Eh kahit sleeveless yon, hindi yun nakakabastos kasi walang makitang kahit na ano sa akin maliban sa braso ko. At kahit na ganun, bakit parang kasalanan pa ng damit ko ang ugali ng kuya mo? Ang sinasabi ko lang, hindi mo naman kailangan palakihin pa ang mga bagay-bagay. Ganun talaga si kuya eh. Wala akong makitang mali sa simpleng biro niya. Wala kang makitang mali? Eh di ibig sabihin, pareho lang pala kayong mag-isip. Sa labis na inis ni Jessica, hindi niya napinansin hanggang kinabukasan si Kulas. Nang mapansin naman ni Omar na mailap ang dalawa sa isa't isa, sinamantala niya ang pagkakataong yun para mas lalong umaligid sa hipag niya. Kinahapunan, pagkatapos ihatid ni Omar ang bago niyang kalaguyo, bumalik siya sa shop at nadatnang nakabusangot pa rin ito. Oh, nag-aaway pa rin kayo ni Kulas? Nako, grabe pa naman yun. Medyo mataas ang pride kaya hindi kayo magbabati hanggat hindi ikaw ang nauunang humingi ng tawad. Ano, Jess? Pagandahin natin ang mood mo? Gusto mo bang ipasyal kita? Kung mag-away man kami, labas ka na ron, kuya. Pwede bang wag mo muna akong pagtripan ngayon? Baka may masabi akong hindi mo magustuhan. Suplada mo naman. Gusto ko lang naman tumulong. Try mo lang sumama sa akin. For sure, matatanggal yung busangot sa mukha mo. Ayoko nga sabi. Hindi ka ba makontento sa sandamakmak na koleksyon mo ng babae? Kaya pati ako sinusubukan mong utuin, Omar? Grabe ka naman sa sandamakmak. Naku, Jess, huwag mo sabihin nagsiselos ka sa mga babae ginadala ko rito. Kaya pala laging maasim yung mukha mo kapag nakikita mo kami. May lihim kang pagtingin sa akin Ako rin ba ang pinag-awayan nyo, Nicolas? Sa bagay, hindi kita masisisi kasi medyo boring yun. At halata namang mas pogi ako.
Nang uuyam na tumawa si Jessica sa pinagsasabi ni Omar. Alam niyang sanay itong pag-agawan ng babae, ngunit hindi niya akalain na pati siya paghihinalaan ito ng ganun. Ni sa hinagap niya, hindi niya magiging tipo ang babaero niyang bayaw. Mukhang nainsulto naman si Omar sa klase ng pagtawa ni Jessica. Nasobrahan ka yata sa kayabangan. Kahit na ganun si Kulas at may tampuhan kami ngayon, di hamak naman na mas matino siya sa'yo, Omar. Kung sa tingin mo, ikinapogi mo yung ugali mong para kang mauubusan ng babae, pues nagkakamali ka. Nagmumukha kang maduming lalaki. Mag-deny ka hanggat gusto mo, Jessica. Pero hindi pa rin mabubura na ilang beses mo kung pinigilan ang babae. Akala mo ba di ko napansin na sinadya mo dating ipahuli ako kay Chloe? Na hindi ko malalaman na ginawa mo yon para ikaw na lang ang matira sa bahay? Aminin mo na sa sarili mong gusto mo akong masolo. Umalis ng kusa si Chloe dahil masahol ka pa sa hayop. Huwag mong isisi sa akin ang kasalanang ikaw ang may gawa, Omar. Alam mo, minsan, nagtataka na talaga ako kung talaga magkadugo kay Nicolas eh. Kung siya napakatino, ikaw naman, napakababaero. Ay, kawawa ka talaga, Jessica. Akala mo ako lang ang may ganitong hilig sa pamilya namin? Di ka ba nagtataka kung bakit parang normal na lang para kay mama ang ganito? Kasi pati si tatay, ganun din at maging si Kulas hindi espesyal para di maging gaya namin, no? Ang kaibahan lang naming dalawa, ako aminadong babaero, habang siya magaling magtago na hindi mo lang napapansin na pinapaikot ka na ng asawa mo. Napaamang si Jessica sa sinabi ni Omar ngunit hindi siya nagpadala sa balak nitong itanim na pagdududa sa isip niya. Pagka-uwi, mas pinili niyang ayusin ang tampuhan nilang mag-asawa. Ayaw niyang mas lalo pang kontrolin ni Omar ang buhay nila. At sa pangalawang beses, hinikayat niyang muli si Kulas na umalis na lang sila. Kailangan nating mas seryosong pag-usapan to, mahal. Nakakaalarma ng ginagawa ni Omar. Ayoko na rito. Please, umalis na lang tayo. Kung pagsasamahin ang ipon natin, kaya na natin magsama ulit. Paulit-ulit na lang talaga tayo rito, Jessica eh. Ano man lang yung konting pasensya habang nakakaharap mo si kuya. Hindi mo ba na-appreciate yung mga bagay na tinatamasa mo ngayon? Libre kang nakikitira sa malaking bahay. Masarap lagi ang kinakain mo. At may maganda kang trabaho na hindi mo kailangang galingan para magkaroon ng maayos na sweldo. Gusto mo talagang bumalik sa dati nating buhay na kailangan natin magtipid para may makain sa susunod na araw? Mas gugustuhin ko pang maghirap kesa nakakahalubilo ko siya palagi. Sinasabi mo lang yan ngayon kasi nandito ka pa. Mag-isip-isip ka nga. Bakit pakiramdam ko hindi big deal sa'yo ang pinaggagawa sa akin ng kuya mo, Kulas? May pakialam ka ba talaga sa akin? Asawa mo ko. Baka nakakalimutan mo yon. Hindi ko alam kung bakit parang kampante ka pa na pati ako pinapakitaan niya ng diskarte niya. Kampante ako kasi hindi ka naman niya seseryosohin. Dahil may asawa siyang tao, Jessica. O yan ha, sapat na bang rason yan? Na wala akong masasabing masama kahit ubusin niya ang babaeng gusto niya dahil hindi naman yun magtatagal. Yung mga nakakalaguyo niyang yun, ginagawa niya lang para kalimutan ng lungkot dahil wala rito ang asawa niya. Sa revelasyong yun ni Kulas, sa halip na maintindihan ni Jessica ang pinanggagalingan ng gawain ni Omar, mas nandiri siya. Taliwa sa pag-iisip ng asawa ni Kulas, hindi sapat na rason para sa kanya ang pagiging malayo sa asawa para sa pambababae. Hindi niya tuloy maiwasang mangamba kung ganito rin ba ang paniniwala ng sarili niyang asawa. Iha, kung labag sa loob mong tumulong sa gawaing bahay, doon ka na lang magkulong sa kwarto mo. Hindi yung parang napipilitan ka dyan. Pasensya na po, Mama. May iniisip lang po ako. Ano bang iniintindi mo na mas importante pa dyan? Haba, umayos-ayos ka ha? At baka pumangit ang luto mo. Maselan sa ulam ang mag-aama ko. Ngayon ko lang po kasi nalaman na may asawa na pala si Kuya Omar. Sa buong pagsasama namin ni Kulas, parang hindi ko pa po nakakaharap yung babae. Kahit pangalan niya ho, hindi ko alam eh. Pwede pala yun. Akala ko talaga all this time, single siya. Kaya gano'n na lang siya kumulekta ng babae. Napatigil sa ginagawa si Marites at baka sa mukha niya ang pagkabigla. Sa pamamalagi sa bahay na yon,
Ngayon lang nakita ni Jessica na dinapuan ng kaba ang mukha ng kanyang biyenan. Tila may sikreto itong nabuksan kung manlaki ang mata. Sino nagsabi sa iyo niyan, Jessica? Kanino mo na lamang may asawa si Omar? So, totoo nga po. Grabe, kabilib din yung asawa ng panganay niyo. Pinayagan niya si Omar na kumuha ng babae kasi malayo siya. O baka naman, hindi niya po talaga alam kaya matapang yun sa pambababae. Nako, kung ako siya, magagalit talaga ako. Kanino mo nga kasi nalaman yan? Alam kong pakialamera ka, pero pati ba naman yan pinipilit mong alamin? Dinaan man sa sindak ni Marites ang manugang, hindi naman nagpadaig doon si Jessica. Ngayon, nakumpirma nga niya ang katotohanan. Hindi niya tuloy mapigilang mag-isip kung may mas malalim pa bang dahilan. Kung bakit todo kampi ang buong pamilya ni Omar sa pakikiapid niya sa hindi niya asawa. Bilang ganti naman sa pambubwisit ng kanyang bayaw nung isang araw, talagang pinahalata niya ang kaalaman na siyang ikinabigla rin ito. Napaaga tuloy ang uwi ni Omar sa bahay nila para malaman kung sinong nagsumbong kay Jessica. Ma, ano tong naririnig ko? Ikaw ba yung nagsabi kay Jessica na may asawa ko? Nagulat din nga ako, anak. Baka naman nadulas si Kulas kaya siya nakatunog. Nako, pakialamera pa naman ang babaeng yon. Baka ipagkalat pa niya. Ano nang gagawin mo? Hindi lang dapat ako mamroblema dito, ma. Baka nakakalimutan yung lahat ng yaman natin galing kay Sandra na isang tawag lang doon para ibulgar ang ginagawa ko rito. Lahat tayo damay. Lahat ng alahas at luho nyo ni Papa, yung mga pera sa bangko at negosyo natin at pati na ang bayad dito sa bahay, mawawala yun. Kaya kailangan yung gawan to ng paraan. Paano kung gumawa na lang tayo ng paraan para si Jessica mismo ang umalis, anak? Di ba may mga kilala ka namang bayarang babae? Pwede nating gamitin yun para palabasin na naglolo ko si Kulas. Siguradong aalis yun agad kasi ayaw niya sa manloloko. Sa tingin nyo ba, papayag si Kulas sa ganung plano? Hindi niya kailangan malaman, iho. Kasalanan niya rin yan dahil hindi niya tinikom ang bibig niya. May magandang dulot din naman kapag umalis na ang babaeng yon. Makakahanap pa ng mas mabuting babae ang kapatid mo. Doon na sinimula ni Omar ang naisip na plano nilang mag-ina. Siya mismo ang nagsagawa sa pamamagitan ng pag-imbita kay Kulas na magpakalasing. Pumayag naman si Kulas sa alok ng kapatid, subalit lingid sa kaalaman niyang nahuhulog na siya sa patibong. Nang gabing yon, nagtaka si Jessica kung bakit hindi umuwi ang kanyang asawa. Ang tanging konsolasyon naman na binigay ni Marites sa manugang, tumawag sa kanyang anak para ipaalam na may importante itong gagawin sa trabaho. Sa halip na mapanatag, kinabahan si Jessica. Lalo na ng pagdating ni Kulas, may bakas pa ng kalasingan. Ang nagpausbong pa ng emosyon niya ay ang naamoy na pambabaing pabango sa katawan ng asawa niya. Saan ka galing, ha? Pwede ba? Mamaya ka na dumakdak. Masakit pa ang ulo ko eh. Parang minsan lang akong na-late ng uwi para magsaya. Makakasta ka na para na akong nakagawa ng krimen. Alam mong ni minsan hindi kita pinigilan sa ganyan, Kulas. Pero ano naman yung konting paabiso? Nanay mo pa talagang una nakaalam kung nasan ka kagabi. Siya ba ang asawa mo, ha? Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga dyan. Matutulog pa ako. Hindi napigilan ni Jessica na maiyak sa inaasta ni Kulas. Gusto man niyang mag-alboroto sa mga bakas na hindi lang simpleng pagsasaya ang pinanggalingan ng asawa niya kagabi. Pilit niyang tinitibayan ang tiwala niya sa pagsasama nilang dalawa. Natibag nga lamang ang tatag ng loob niya nang saktong pagkapasok niya sa trabaho ay siyang lahad ni Omar sa kanya ng isang sobre. May nakakaloko itong ngiti na agad nagsanhi ng kaba sa dibdib ni Jessica. Hindi ko alam kung kailan ang birthday mo pero pa-advance gift ko na yan sa'yo. Ha? Ano to? Hindi mo malalaman kung hindi mo bubuksan. May ambag si Kulas dyan kaya ayokong kunin lahat ng pasasalamat. Siguraduhin mo magte-thank you ka rin sa kanya ha? O sige na, alis na ako. Good luck! Dahil sa kuryosidad,
Nagmamadaling buksan ni Jessica ang sobre. At nang makita niya ang nilalaman nito, nanlaki ang mga mata niya. Ayos ka lang ba, Neng? Namumutla ka. Medyo sumama lang po ang pakiramdam ko. Pwede pong kayo muna magbantay dito. Sa bahay na lang po ako magpapahinga. Nanginginig na ibinalik ni Jessica ang nilabas na mga larawan sa sobre at isinilid na sa kanyang bag. Tuliro siyang naglakad pa uwi sa bahay na hindi niya matatawag na kanya. Nang makarating siya sa loob ng silid nilang mag-asawa, doon niya na pinakawala ng hikbi na kanina pa niya kinikimkim. Nagpapabalik-balik sa isip niya ang mga larawan ng asawa niyang masayang nakikipaghalikan sa ibang babae. Halos mabaliw siya sa pagsubok na burahin ang nakakadiring imahe ni Kulas na nagpapakasasa sa kasalanan. Napabawi naman siya sa pagkakalugmok nang marinig ang boses ni Marites. Iha, napaaga ka yata ng uwi. Ayos ka lang ba? Ayos lang po. Narinig kitang umiiyak, Iha. Magsabi ka sa akin kapag hindi mo na kaya, ha? Tutulungan kitang mag-impake. Nagising ang galit kay Jessica sa panguuyam ng biyenan. Doon niya napagtanto na malaki ang tsansang may kinalaman si Marites sa nangyari, na isa itong kalkuladong plano na balak siyang saktan. Dahil doon, pinilit ni Jessica na tumayo. Agad niyang hinanap ang pinaghubarang damit ni Kulas at nang makita niya ngayon ang bakas ng lipstick sa kwelyo nito, mas lalo siyang nagngit-ngit. Kukunin niya na sana mula sa aparador ang gunting para gupitin ang damit ni Kulas nang tumambad sa kanya ang kapirasong papel na dating iniwan ni Chloe. Napatigil si Jessica sa ginagawa at kinuha yun. Tila naging paalala sa kanya yun ng dating pangako ng kanyang kaibigan. Hello? Sino to? Chloe, si Jessica to. Kumusta ka na? Uy, te, ikaw pala. Namiss kita. O, bakit parang malat naman ang boses mo? May problema ba? Nakakayaman pero kailangan ko sana ng tulong mo, Chloe. Pwede ba akong pumunta dyan sa'yo? May ipon naman ako. Hindi ko na talaga kayang manatili pa rito. Doon ay isa-isa namang ibinahagi ni Jessica ang mga napagdaanan niya mula nang umalis si Chloe. Tahimik lang itong nakikinig maliban na lang sa parting isiniwalat na niya ang pagkakaroon ng asawa ni Omar. Ang akala niya, agad siyang pasusunurin ito kung saan ito nakatira. Ngunit nagulat siya nang abisuhan siya nitong manatili muna at huwag ipahalatang apektado siya sa nangyayari. Kapag umalis ka ngayon, para mo na rin sinabing nanalo sila. Goal nilang ikaw mismong umalis dyan at hindi ka dapat pumayag. Napakasahol talaga nila. Nakakaloka. Ay nako, nanggigigil ako. Hindi ko na talaga kasi kaya pa, Chloe. Pakiramdam ko wala akong kakampi sa bahay na to. Parang masisiraan ako ng bait. Kita mo ng epekto ng ginagawa nila. Kaya kailangan mo talaga silang pagbayarin, Jessica. Lintik lang ang walang ganti. Gusto ko na lang umalis. Huwag ka mag-alala. Nandito pa ako. Ako mismo ang pupunta dyan para maipatikim natin sa kanila. Lalo na sa Omar na yan, ang dapat na para sa kanya. Nanatiling tahimik si Jessica sa sumunod na araw habang hindi iniinda ang pagmamatsyag ni Omar at Marites. Ngayon ay hinihintay niya na lang ang pagdating ni Chloe. Napag-usapan na nila sa telepono ang plano na para hindi makahalatang mag-iina, pansamantalang mananatili si Chloe sa bahay ng kaibigan nito. Kinahapunan naman, dumating ang mensaheng kanyang hinihintay. Matagumpay na nakarating si Chloe at hindi na siya nagsayang pa ng sandali para puntahan ito. O ano, nadala mo ba ang kailangan ko? Kinakabahan ako, Chloe. Anong gagawin mo sa buhok at damit ni Omar at Kulas? Medyo kakaiba tong gagawin ko. Pero magtiwala ka na lang, okay? Pero bago ako magsimula, sigurado ka na ba sa gusto mong pagganti? Oo, sigurado na ako. Pinanood niya ang kaibigan nang magsimula ito sa ginagawa.
Nang makarating siya kanina, may nakahanda na itong kung ano sa sahig. May mangkok itong inilapag na may lamang halamang gamot, kandilang nakasindi, at isang lumang libro na hinanda. Nasa madilim din silang parte ng lugar. Nagsimula itong pagparti-partihin ang damit at buhok ni Omar at Kulas. Namamanghalang siya ng parang ibang tao si Chloe sa pagsaad ng dasal mula sa libro. Ang pagkamangha nga lang na yun, napunta sa takot ng mamuti ang mga mata nito. Gusto na sanang umalis ni Jessica, subalit tiniis niyang samahan ang kaibigan. At nang matapos na, doon lang siya nakahinga. Ang kailangan na lang nating gawin ngayon, maghintay na tumalab. Ano nga palang ginawa mo, Chloe? Naniniwala ka ba sa kulante? Hindi pa ako nakakaranas nun. Pero alam kong totoo siya sa ibang lugar. Yun ba ang ginawa mo kani-kanina lang? Oo, Jessica. Medyo hindi pa ako biyasa pero napag-aralan ko na. Nasa dugo ko na to eh. Nitong nakaraan ko lang nakita ang pakinabang. Ako lang talaga tong mapilit na tumakas dati, kaya hindi ko na gaanong natutukan. Nakakamatay ba yun, Chloe? Hindi naman. Pero sapat na para hingin ni Omar na sana, ganun na lang ang sapitin niya. Kay Kulas naman, pahapyaw lang. Pero hindi ibig sabihin na petiks lang siya. Dapat niya ring iyak ka ng pagpapaiyak niya sa'yo. May duda man nung una sa isip ni Jessica. Nabura agad yun nang nag-umpisa ang paglitaw ng karamdaman sa magkapatid. Nagising na lang ang lahat ng isang gabing sumigaw ng malakas si Omar. Rinig ng lahat yun at napag-alaman nilang binangungot ito. Para daw may sumasakal sa kanya sa pagtulog at nagtuloy-tuloy yun sa sumunod pang gabi. Dagdag pa ang biglang pagdaing nito ng pananakit ng kanyang pantog. Panay ang pag-ihi nito na dinaan nila sa gamot nung una. Subalit nang simula itong umihi ng kulay itim na likido, doon na ito na alarma. Samantalang si Kulas naman, Ay, Diyos mio, ano ba nangyayari sa inyong magkapatid? Kung yung kuya mo pala'y ihi, ikaw naman parang halos matulog na sa banyo kakadumi. Ano bang kinain nyo at sabay kayong nagkaganito? Babae. Ano? May sinasabi ka ba? Wala ho. Ang sabi ko ho, ako na po dyan sa dala nyo. Painumin ko na lang po ng gamot si Kulas. Mabuti naman at may pakiramdam ka. Akala ko hahayaan mong mamatay dyan ang asawa mo. O ito, nang magkasilbi ka naman. sa'y pinapakita ng ina nito. Sa halip na maawa kay Kulas, pagkabunyi ang naramdaman ni Jessica. Ang paghalukay sa tiyan na daing ni Kulas ay tiyak na wala pa sa naramdaman niyang bigat nang malaman niya ang pagluluko nito. Baka sa mukha ng asawa niya ang pangihina ng puntahanan niya sa banyo. Halos hindi na ito makilala sa pamumutla at halos alisin niya ang pagkakadampi ng hawak nito nang bigla siyang kapitan sa kamay. Sorry, Mala. Halos hindi na ako makalabas dito. Nasa ka pala kanina? Pumasok ka ba ng trabaho? Bakit ka nagsusorry, Kulas? Normal lang naman na sumama ang tiyan mo paminsan-minsan. Hindi naman to first time, di ba? Maliban na lang kung may kasalanan ka pang di ko alam. Meron pa ba akong dapat malaman? Wala namang iba pa, mahal. Salamat at nanatili ka sa tabi ko. Huwag mo ko iiwan, ha. Hindi ko kakayanin. Napapikit na lang si Jessica sa pinapakitang kahinaan ni Kulas. Bumalik sa kanya ang alaala ng pagsasama nila bago sila napadpad sa lugar na ito. Noong mga panahon na kasanggalang nila ang isa't isa. Subalit lumitaw rin ang mga alaala ng pagtataksil ni Kulas. Daig ng sama ng loob niya sa ginawa nito ang galit niya sa sarili niyang puso na patuloy pa ring nagmamahal sa lalaking pinakasalan. Ganun pa man, nagpakatatag siya dahil kahit na matapos man ang bisa ng sumpa, alam niya sa sariling dapat niyang talikuran ng lahat. Dok, nakailang balik na kami rito. Simple lang naman ang karamdaman ng mga anak ko. Pero lahat ng nire-reseta niyo walang talab. Mas lumalala pa nga. Mukhang nagsasayang lang kami ng pera sa inyo. Kumalma muna kayo, Mrs. Ginagawa namin ang lahat ng kaya namin.
Kailangan lang namin magsagawa ulit ng test para malaman kung may iba pang sanhi kung bakit pabalik-balik ang sakit ng pasyente. Ay, sinong kakalma? Ni kahit diagnosis pa bago-bago kayo ng sinasabi. Buhay ito ng tao, pero ginagawa niyong laro. Kumalma lang kayo, Mama. Baka kayo naman po ang maospital niyan. Panahimik ka dyan, Jessica, at baka balintikan ka na sa akin. Hindi ka na nga nakakatulong, nakakarindi pa yung pagsabat-sabat mo. Hindi na lang muling sumabat si Jessica nang patuloy sa panenermon si Marites sa doktor. Hinayaan niya na lang itong mapahiya sa iba pang pasyente dahil ayaw naman itong magpaawat. Sa mga araw na nagdaan, panay pa rin ang litaw ng sintomas ni Nicolas at Omar. Ngayon nga lang, medyo panaka-naka na lang ang pagdudumi ni Nicolas habang si Omar tinubuan ng misteryosong pamumula sa katawan. Talagang sinamahan lang ni Jessica ang biyenan sa pagkausap sa doktor at iniwan ang asawa pansamantala. Nang makabalik naman sila sa silid ng magkapatid, nadatnan nilang kinukulit ni Omar ang nurse na nag-aayos ng swerong nakakabit dito. Kita ang pagkailang sa ngiti ng nurse at halos tumakbo ito paalis pagkatapos. Pampihira, kahit yata sa kamatayan hindi mapipigilan yung pagka-adik mo sa babae, Omar. Anong kamatayan ang pinagsasasabi mo, Jessica? Tumigil ka sa kakaganyan mo, ha? At baka ma-high blood ako dahil sa'yo. Totoo naman kasi, Mama. Kita nyo naman na ayaw na ng nurse yung ginagawa ng anak nyo. Nakaratay na't lahat. Ayaw magnilay muna. Sa halip, bumalik na naman sa maling gawin niya. Abat, kulas, paalisin mo na nga itong asawa mo. Ma, tama na yan. Mahal, dito ka na lang sa tabi ko. Ay, hindi ako marerelax hanggat nandito yung babaeng yan. Baka gusto mong ako naman ang atakihin dahil sa konsumisyon. Mahal, sige na nga, umalis ka muna. Kung dati, sasama pa ang loob niya sa lantarang pagpili ni Nicolas sa ina laban sa kanya. Ngayon, wala na siyang pakialam. Buong pagpayag na umalis sa ospital si Jessica para dumiretso sa tinutuluyan ni Chloe. Nang makarating naman siya, papatapos na ito sa pagligpit ng gamit na parang ginamit sa ritual kaya nagtaka siya. Chloe, may kinulam ka bang bago? Nakakagulat ka naman, te. Tatawagan pa sana kita. Buti na lang at nandito ka na rin. May sasabihin sana ako. Ha? Ano yun? Huwag ka magagalit, ha? Yung ritual na kagagawa ko lang, pagbawi yun sa kulam na ginawa ko. Pakiramdam ko kasi, sapat na yun para gumanti kay Omar. Tsaka, may hindi ka ba sinasabi sa akin, Chloe? Hey, may ipagtatapat ako sa'yo. Di ba sinabi ko dati na uuwi ako sa probinsya? Nung time na yon, nalaman kong buntis ako at si Omar ang ama. Nung una carry naman kasi may ipon ako. Pero nung kabuanan ko na at kailangan ko ng pondo, napilitan akong lumapit kay Omar. Tumulong naman siya tapos binibisita kami mag-ina pagkatapos kong manganak. Yun nga lang, hindi siya nagtagal ng isang araw sa amin. Sabi niya mag-iipon daw siya para magsama na kami. Pero yun pala, iba na. Wala siyang balak, te. May asawa palang damuho at ako pa yung kabit. Hinayaan niyang rumihistro sa utak niya ang pinagtapat ni Chloe. Nang kumalma naman si Jessica, tahimik niyang inisip ang sitwasyon. Pinakiramdaman niya ang sarili at napagtanto niya na sa una lang din siya natuwa sa pagdurusa ni Omar at Kulas. Naisip din niya na may punto ang sinasabi ni Chloe. Tinuring nga lang ng kaibigan niya ang pananahimik niya bilang hindi pagsang-ayon. Galit ka ba kasi tinago ko sa'yong totoo, te? Sorry na, oh. Hindi, Chloe. Naiintindihan ko ang desisyon mo. So, ano nang mangyayari ngayon? Gagaling ba sila agad? Dahan-dahan lang din ang pagbalik nila sa normal, te. Siguro bukas o makalawa, magiging ayos din sila. Sure ka bang hindi ka galit sa akin, ha? Oo nga, Loka. Uuwi ka na ba? Oo. Namimiss ko na rin kasi yung anak ko. Pero kahit umalis ako, bukas ako laging tumulong, te, ha? Kontakin mo lang ako o puntahan kapag nakapagpasya ka na sa balak mong gawin ngayong tapos na ang sumpa.
Hinatid muna ni Jessica ang kaibigan kinabukasan bago umuwi. Sa apartment na siya ng kaibigan ni Chloe nagpalipas ng gabi dahil ayaw niya munang harapin ang resulta ng nangyari. Nang makauwi naman siya, nagkalat ang mga tao sa bahay. Napag-alaman niyang kinuha itong party planner para sa paggaling ng mga anak niya. Kaya pala kahit ilang oras siyang nawala, walang naghanap sa kanya. Naabutan niya si Kulas, Omar at tatay ng mga ito na nag-iinuman sa terasa na parang walang nangyari. At gaya ng dati, may babae sa kandungan ng kanyang bayaw. Ang kaibahan lang, mukhang hindi lang ito para kay Omar sa paraan ng pagtingin nito sa asawa niya na tinutumbasan naman ni Kulas. Tumalikod na siya sa eksena. Neng, buti nandiyan ka. Ilang araw din kitang hindi nakita. Nandito rin po pala kayo, Mang Tolits. Abay, nagulat nga rin ako at nag-aya ng party si Bossing. Nga pala, munti ko na makalimutan. Nakita mo ba si Ma'am Marites? Naiwan niya yung cellphone niya sa kusina eh. Ako na lang po magbibigay. Siya sige. Kanina pa yan nagre-ring eh. Ayoko namang pindutin at takot akong gumamit ng ganyan. O sige, una na ako iha. Pagkahawak ni Jessica ng cellphone, saktong pag-ring naman ito. Hahayaan niya na lang sana nang mabasa niyang pangalan na nasa screen. Nakalagay lang sa pangalan ay utu-utong asawa ni Omar. Nagtaka pa siya nung una, ngunit nalinawan lang siya nang maalala si Sandra na asawa ng kanyang bayaw. Nakatayo pa rin sa kaninang pwesto si Jessica kaya narinig niya ang pagtawa ng dalang babae ni Omar. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya ng oras na yun. Natagpuan niya na lang ang sarili na sinasagot ang tawag at mula sa umpisa, nilathala niyang karumihan ni Omar at pamilyang patuloy na nangungunsinti sa kanya. Ma, nakontak niyo na ba si Sandra? Hindi niya kasi sinasagot ang tawag ko tapos nung subukan ko ulit, hindi ko na matawagan. Hindi nga rin anak eh. Nakailang missed call siya nung nakaraan. Pero nung binalikan ko na ang tawag, patay na rin yung linya. Ano kaya nangyayari? Wala bang signal dun sa kanila? Sana signal lang ang rason. Naku, may kailangan pa naman akong gastusan ngayon sa shop. May pera ka ba dyan, ma? Naubos na rin yung budget ko nung magpa-party tayo, iho eh. Ubos na ba ang sustento niya sa'yo? Binayad natin sa ospital nung nakaraan eh. Naku naman talaga oh. Nagtaka ang bawat miyembro ng pamilya ni Omar nang tumigil ang sustento sa kanila nung buwan na yun. Nagsisimula na silang kabahan dahil maging ang mga tawag nila sa asawa niya hindi na nasasagot. Akala nila may nangyari lang kay Sandra at babalik din ito sa pagpapadala kalaunan. Ngunit iba pala ang darating na balita sa kanila. Isang araw, nagulat na lang sila nang may kumatok sa bahay nila na isang abogado. Halos matumba naman si Marites nang ipagbigay alam sa kanilang dapat nilang umalis sa bahay sa lalong madaling panahon. Teka nga, pinaglololoko mo ba kami? Laging on time ang bayad ng asawa ko rito ah. Sino nag-utos sa'yo at irereklamo ko? Kami ay pinadala mismo ng may-ari ng bahay, sir. Nakarating sa kliyente ko na may nilabag daw kayo na di ayon sa kasulatan ng inyong kasal. Ito rin po pala ang divorce papers na pinapipirmahan ni Ma'am Sandra. Sinungaling ka! Hindi kayang gawin ni Sandra yan sa akin. Baliw na baliw sa akin yun. Kung gusto niya kaming umalis, dapat ako ang harapin niya. Hiniling ng client ko na huwag ka na raw lumapit sa kanya. Dalawa lang ang pagpipilian nyo, sir. Kayo ang kusang aalis o mapipilitan akong tumawag ng sheriff. Hindi pa noong una nagpatinag sina Omar ngunit nang tinutuo ng abogado ang sinabi niya, walang laban na nag-alsabalutan sina Marites. Panayang iyak ng ginang bitbit ang mamahaling mga bag. Habang ang mga kalalakihan sa pamilya niya nagtulungan para kunin ang mahalaga pang gamit mula sa loob. Sa bilis ng pangyayari, natagpuan na lang nilang sarili na lula ng truck ni Omar patungo sa isang hotel. Dito muna tayo pansamantala. Makikita ng abogadong yun na nagkamali siya ng kinalaban. Kapag nakonta ko na si Sandra, magsisisi siyang pinalayas niya tayo ng basta-basta.
Hindi ko kayang mabuhay gaya ng dati, anak. Biyaya ang dating sa atin ni Sandra, kaya pakiusap. Gumawa ka ng paraan. Huwag kayong mag-alala, ma. Akong bahala. Ano, Kulas, sasama ka rin sa amin ng libre? Baka naman ngayon gusto mo nang bumukod. Isang gabi lang naman, kuya. Babalik din kami ni Jessica sa probinsya pagkatapos nito. Ibaba mo na lang ako sa terminal, Omar. Anong pinagsasasabi mo, mahal? Bukas pa tayo aalis, ah. Hindi na ako sasama sa'yo. Bahala ka na sa gusto mong gawin, Kulas. Pero tapos na ako. Walang nagawa si Kulas nang nagpababa nga sa terminal si Jessica. Dala-dala ang gamit sa isang may kalakihang bag. Walang lingon-lingon siyang lumayo sa pamilyang hindi siya itinuring na parte. Akma itong susundan ni Kulas nang pigilin naman ito ni Marites. Nang araw na yun, tuluyang naglayo ang kanilang landas. Si Jessica, patungo sa bahay na ngayon ay pahahalagahan na niya. At ang pamilya ni Omar, patuloy na hinahabol ang bagay na kanilang sinasamantala nung una. Te, ready ka na ba dyan? Malilate na tayo sa baile. Sandali lang, ito na. O ano, bagay ba? Ay, bongga ka dyan. Para kang college graduate na naghanap ng bagong kislap na pag-ibig. Loka-loka ka talaga. Tara na nga. Nahanap ni Jessica ang tunay na kaginhawahan nang hindi na siya kontrolado ng pagmamahal niya sa ibang tao. Magkasama sila ni Chloe na namumuhay sa isla kung saan wala mang magarbong mga bagay. Puno naman ng kapayapaan na walang katumbas. Huli nilang balita tungkol sa pamilya ni Omar. Nanunuluyan na lang ang mga ito sa mahirap na bayan sa pag-asang walang makakakilala sa kanila. Mekaniko pa rin naman si Omar ngunit hindi gaya ng dati, hindi na siya ang amo. Si Kulas naman, tuluyang lumayo sa pamilya nila at hindi na nahagila pa. Si Marites, hindi man nadamay ang ginang sa kulam. Hanggang ngayon naman, pinagdurusahan niya ang resulta ng pagiging ganid. Mula sa animoy Reyna, ngayon ay naninilbihan na lang siya sa bahay ng iba. Mukha mang kuro-kuro. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay hindi lamang isang laro. Ito ay aral na patuloy sa atin na magtuturo na ang kilos natin hindi madadaan lahat sa biro. Dahil ang mga bagay sa buhay, hindi natin masisiguro. Gaya na lang ni Omar na babaero, na hinayaang kasamaan ng mamuno na pati ang tadhana sa kanya ay namuro. Wakas! Ayan, nakatapos na naman tayo ng isang magandang kwento. Palambing naman ulit Paki-like, comment, share at subscribe para masuportahan nyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto sila sa mga anime. Marami-rami pa pala ako isasample sa inyo sa mga susunod na upload natin. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Ayos ba? Huwag nyo rin kalimutan i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. At trivia ulit para sa career ko Alam nyo ba yung pelikula ng malaking barko na lumubog noon? Tama kayo, yung Titanic. Nung pinalabas ang Tagalized version ng Moving to sa Pilipinas, ako ang nagboses kay Jack. Tama, kay Leonardo DiCaprio. Pero sa Titanic lang O ano, kinilig ba kayo? Ang ganda kasi ng pelikulang yun Sa mga susunod na upload natin, mas marami pa akong trivia para sa inyo. Sa ngayon, shoutout muna tayo. Shoutout kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mama Jeng Paraboles ng California, USA, kay Tanod Potpot Mailas, Belen Janzon, Rosette Ersando, Nene Diones, Bebot Bisig, Toshihiro Kulta, Estela Manukal, Jessie Butron, Irma Umali,
yung tanong nyo po tungkol sa Dakilang Crisanto, hintayin nyo na lang po sa update ko rito. Sa ngayon, dito po muna tayo mag-upload. Shoutout kay Mitsuhachi, Luza Claro, It's Me Belen, Alberto Olarte, Pamela Allen, Ellen Keano, Merza Balili, Mary Jane Kitong, Ann Gold Daisuki, Belen Baladhay na avid supporter mula pa rin sa Dakilang Crisanto. Salamat po. Shoutout kay Lindy Jacusalem, Jinaya Dagison, Meli Andor ng Las Piñas, Norvia Cabanero, Del 7777, Adela Lee, Mirasol Masuher, Marikit, Raquel Shibata ng Misamis Occidental, Grace Dulay, Cute Survivor ng Japan, Mestisang Bangus ng Japan, Luz Rivera, Bluebell, Erlinda Tolenada, Marita Lauriaga, Amparo Estrada, Purifikasyon Dulay ng Riyadh, Saudi Arabia, Amber Vlog, Elizabeth Hardenil, Lisa Naredo, Celestina Sigua at Marlito Magramo. Pasensya na po sa mga hindi ko pa na-shoutout ha. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin sa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!